Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangkay World Talks, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga pandaigdigang balita. Alright, so ayun nga po, pag-uusapan po natin ngayon itong balita sa international patungkol po sa nagaganap sa Pilipinas. Nabalita po kasi tayo na mayroon daw pong ginagawa ngayon na sanib puwersa ang Pilipinas, mga sundalo ng Pilipinas at mga sundalo ng South Korea. Malapit daw po ito sa South China Sea. Ano ang meron, mga sangkay? Pag-uusapan po natin ito. Anyway, bago natin pag-usapan ito, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, shoutout pala sa lahat ng mga nanonood dyan, sa lahat ng mga Solid Sangkay. Comment down below hashtag Solid Sangkay and hashtag Sangkay World Talks. Alright? Para, siyempre, lahat ng mga solid. Alright? So, ngayon, mga Sangkay, ito na nga po ang ganap. Aba, akalain mo, binalita na naman po tayo sa international. Ayan o. Balitang-balita to, tingnan po ninyo. Dito sa isang balita, nakalagay po dyan, Balikatan 2026, US-Philippines exercise show new drone technology. Dito naman, mga sangkay, eto na naman, US-Philippines, South Korea hold balikatan drills near South China Sea amid rising tensions. Okay, tingnan po natin. A new theater of conflict is unfolding in the South China Sea. Philippines and US, they held joint military drills to counter China's aggressive maneuvers in the disputed waters. Okay, so ayan, parang ito naman mga sangkay, very common na nagaganap po sa Pilipinas itong sanib puwersa. Lalong-lalo na po nung time ni PBBM na, itong panahon ni PBBM kasi madalas po talaga mayroon pong military exercise ang Amerika at Pilipinas. Ngayon nga lang, mas dumami kasi ngayon may mga sumasaling ibang bansa at ito, US, Philippines at South Korea nagsanib puwersa. Philippines and the US forces, they conducted counter-landing drills, repelling a mock assault by using live fire against designated targets and even intercepting threats. Now, the display of advanced weapons capabilities and operational readiness, it was part of the annual Balikatan. Tingnan nyo mga sangkay, oh. Eto sila. Kunwari lang wag naman po sana mangyari. Kasi lahat po tayo talagang namang ayaw po natin ang digmaan yan. Sino ba naman may gusto sa digmaan? Diyos mio marimar. Tingnan nyo yung nangyayari sa Ukraine ngayon. 'Di ba? Sirang-sira yung kanilang bansa, tapos yung mga sundalo nila ang papayat na. Ngayon, mga sangkay, yan po, kunwari lang, umaatake yung China, nag-start sila ng invasion, ito daw yung pwesto ng Pilipinas. Tingnan nga po natin. Or shoulder-to-shoulder exercises. The Yeah. drills brought together forces from the Philippines, the United States, Australia, and New Zealand to rehearse coastal defense maneuvers and test their ability to work together to protect territorial waters. Now, this year's counter-landing exercises featured systems such as HIMARS. Ito halata, mga Koreano ata to eh. The location US. of Palawan holds strategic value here. Let's take a look at the map. It faces the Ito. South China Sea and it lies right opposite the So, ito daw po yun, mga sangka. Ito yung Palawan. Andito sila sa may Palawan eh. Spratly Islands, South China Sea. Ito po yung kabuhan. South China Sea pong tawag dyan. Ito naman yung West Philippine Sea. Yan, nakapaligid dyan. Hanggang dito. Okay. the Kalyan Island Group, part of the Spratly Islands that Manila regards as part of its exclusive economic zone. Now, its proximity to the South China Sea, that proximity makes it significant for controlling maritime traffic and resources. Palawan is crucial to the Philippines' energy security. Okay, sobrang dami nga daw pong nakikita ng mga nasa Palawan, yung gilid mismo ng dagat nila. Nakikita daw po talaga nila yung mga barko ng China na paikot-ikot po dyan sa West Philippine Sea na side, no? This area is very important because as we all know, Grabe, no?
International media po yan, guys. Palawan is facing the West Philippine Sea, and it's just across the Calayan Island Group, which of course we are defending as our exclusive economic zone, and where we get our resources, food and energy resources. No? So it's really very important that we defend this territory of the Philippines. China previously criticized the joint military exercises that were conducted by the Philippines and its allies, saying So, natural na po yun mga sangkay na i-criticize talaga ng China. Hindi po talaga nila magugustuhan yan. No? Sabi pa nga po ng China dyan, yung kanilang reaction dyan, nakikipaglaro daw po ang Pilipinas sa apoy. Ibig sabihin nun, nakikipaglaro o parang gusto ng Pilipinas na mapahamak sa ginagawa, sa pinapasok ng mga desisyon. Kasi ayaw po talaga ng China na nagkakaroon po ng Pilipinas ng ibang mga kasama. No? Ewan ko, ang gusto ata nila sila lang eh. Kaya nga lang, medyo ang pangit lang doon kasi pag sila ang kasama, sila po yung nangangamkam ng sariling teritoryo ng Pilipinas. they raise regional tensions. Just last week, China conducted military drills, including live-fire exercises in waters east of Philippines, Luzon Island. Okay, so yung China din po nagsasagawa ng military exercise, kaya po nagkakaroon po tuloy ng takot yung iba na baka daw po magkaroon ng sagupaan itong Pilipinas sa China, kasi kapag nangyari to, pambihira, panibagong digmaan na naman po ito. Which is close to the Spratly Islands. That's a site of frequent maritime clashes. Manila and Beijing have been locked in a series of maritime confrontations, again in the South China Sea, and that's been more in recent years, which China claims almost entirely as its own territory, despite a Grabe. 2016 arbitral ruling that invalidated such belligerent claims. Grabe, no? 17,000 troops pala ito ng mga sundalo mula sa 7 countries. So, hindi lamang po Amerika, South Korea at Pilipinas ito. May 7 pa po na mga bansa na kasama dito. I think France, Canada or New Zealand, sila mga sangkay mga kasama dito. South Korea's Navy and Marine Corps, it launched amphibious landing drills in the southeastern Yan, sobrang dami nila, oh. Tignan niyo po ninyo, mga sangkay. Pati yung South Korea, 'di ba? Nagpunta na din po. coastal city of Pohang. Now, the exercises are set to last until the 30th of April, with some 3,200 Yan po, nagdatingan na rin po yung mga sundalo ng South Korea sa Pilipinas. troops reported to be involved. The units are joined for the first time by a New Zealand Army platoon, as well as a team from the Grabe, US oh. 7th Fleet. Ayan po sila. Ito po sila lahat. Ayan. So, well, dito po yan nangyayari sa ating bansa. Anong po ang inyong opinion? Tingin nyo ba delikado ito para sa Pilipinas? Comment down below. Huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.